Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DCXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan naman natin yung tungkol sa bribery at corruption sa pampublikong tanggapan, lalong-lalo na dito sa House of Representatives. Dahil may mga lumabas sa pahayagan tungkol sa mga aligasyon ng suhulang pampolitika tungkol ito sa impeachment proceedings laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. May binubulgar ang ilang kongresista, kasama nandito yung nabotas representative na si Toby Chanco, nai-involve din yung pangalan ng isang party list na si Tingog party list na si Congressman Isidre. At any rate, pag-usapan natin dito kung ano yung batas, no? Pero mamaya-maya na yung na kung may katotohanan ba yung usap-usapan na yan. At kung may kapalit nga ba ang bawat boto sa Kongreso. Sa gitna ng mainit na usapin ng impeachment, lahat ng ito laban kay Vice Presidente, lumulutang ang mga aligasyon ng suhulan o bribery. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito sa bribery? Kailan nagiging krimen ang pagtanggap ng pondo o pabor? Alam niyo po, ito pong bribery, nakasulat po ito sa ilalim ng ating revised penal code. At sa ating bansa, ang suhulan ay hindi lang usaping moral. Ito po ay isang mabigat na krimen sa ilalim ng revised penal code at may kaukulang pong kaparusahan dito na pagkakakulong. At sa ilalim po ng Article 210 ng Revised Penal Code, itong direct bribery, sinasabi dito na ito ay nangyayari kapag ang isang public officer ay tumanggap ng regalo, pera o pabor bilang kapalit ng paggawa ng isang aksyon na may kaugnayan sa kanyang tungkulin. Halimbawa, pagboto, pabor sa impeachment, kapalit ng pondo na daang milyon o bilyong-bilyong piso sa kanyang mga distrito. Ngayon, punta tayo doon sa indirect bribery kasi dalawa yan eh. Direct bribery at yung isa naman, indirect bribery. Yung indirect bribery, nakasulat po yan sa Article 211 ng Revised Penal Code. Ito naman, ito yung pagtanggap ng regalo dahil lamang sa iyong posisyon. Yung posisyon ng consideration dito, kahit walang tiyak na hininging kapalit na aksyon sa sandaling yon. So wala kang gagawin. Niregaluhan ka lang. Dahil ikaw ay kongresista or isang hepe ng isang ahensya ng gobyerno. Pag tinanggap mo yon, indirect bribery yun. Okay. Ngayon, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bukod dyan sa Revised Penal Code, ay pinaparusahan din ang mga ganyang aksyon ng mga public official. Dahil dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pinalawak ang definisyon ng mga korupsyon na pwedeng gawin ng ating mga public official. Katulad nitong nakalagay sa Republic Act 3019, sa ilalim ng Section 3, Paragraph B, ipinagbabawal ang paghingi o pagtanggap ng kahit anong klaseng regalo o benepisyo para sa sarili o sa ibang tao, kapalit ng pagtulong o pag-impluwensya sa isang transaksyon ng gobyerno. Sa ilalim din ng nasabing section, yung Section 3 na yan, may pananagutan po yung opisyal kung ang kanyang aksyon ay nagdulot ng undue injury sa kahit anong panig o nagbigay ng hindi nararapat na bentahe, nagkaroon ng advantage sa isang tao sa pamamagitan ng manifest partiality or evident bad faith. Sa balita, binanggit ang alegasyon na ang mga funding allocations, tulad dito ng mga budget para sa mga proyekto, ay ginagamit po na pambayad sa suporta. Suporta na bumoto para sa impeachment ng Vice Presidente. Ngayon ito si Representative Jude Asidre ay matapang na
itinanggi ito. Ayon sa kanya, there was no bribe, there was no deal, there was no exchange. Ayon po sa kanya, ang desisyon niya ay base sa ebidensyang nakita niya sa mga hearing. So, total denial talaga ang sinabi dito ni Representative Asidre. Wala daw katotohanan ang mga bintang na sinasabing nagkakagapangan, nagkakasuhulan, no, nagkakaroon ng mga allocation of funds para sa mga proyekto ng mga kongresistang boboto laban sa Vice Presidente. Okay, ito ngayon yung hamon. Ito yung mga challenges dito Yung pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ay bahagi ng trabaho ng Kongreso. Para masabing ito ay bribery, kailangang patunayan ang quid pro quo. Something for something, no? At hindi basta-basta sabihin mo na lang, nagkakabigayan sa Kongreso ng pondo. Parte yan ng trabaho ng Kongreso. Okay, sa mata ng batas, ang simpleng akusasyon ay hindi po sapat. No? Kailangan pong patunayan na ang pondo ay ibinigay dahil lamang sa boto at hindi dahil sa tunay na pangangailangan ng publiko. Maglalabas ka dyan ng ebidensya. No? Mahirap yung verbalan, nag-akusa ka, sinasabi ng isang kongresista ay nagkakaroon ng funding allocation dito sa distrito ni ganito kasi mukhang pabor sa impeachment, si ganitong congressman, si ganitong congressman. Mahirap po yan, hindi yung basta-basta pwedeng sabihin na nagkakaroon ng suhulan o gapangan dyan sa mababang kapulungan. Meron na pong jurisprudence dyan ng ating Korte Suprema. Doon po sa kaso ni Cabrera versus Sandigan Bayan, nilinaw ng korte na sa mga kaso ng korupsyon, kailangang malinaw ang corrupt intent. Hindi sapat na may natanggap na pondo. Yung katulad ng sinasabi ng mga kongresista ngayon na may natatanggap na pondo, mga allocation para sa kanilang mga distrito. Kailangang mapatunayan na ginamit ang posisyon para sa personal na pakinabang, no, para paboran ang isang panig ng labag sa batas. Okay? So, jurisprudence yan at nilinaw na po yan ng Korte Suprema. Hindi basta-basta mag-a-allege ka na lang. Yung nag-a-allege hindi naman din abogado yun at madalas palagi na lang ganun yun Mukhang hindi na pagbigyan. Diba? Alam niyo na kung sino pinatutungkalan natin. Okay. Ang issue ng suhulan sa Kongreso ay hindi lamang usaping pera-pera. Ito po ay usapin ng integridad ng Republika. Ang bawat boto ng isang mambabatas sa isang impeachment proceeding ay hindi lamang simpleng yes or no. Ito po ay isang sagradong desisyon na nakaukit sa kasaysayan. Ayon po sa Article 11, Section 1 ng ating saligang batas, ang pagtitiwala ng bayan ay hindi po pwedeng tapatan ng anuman funding allocation or political na pabor. Kapag ang isang boto ay nabili, hindi lang ang batas ang nilalabag. Pinapatay nito ang tiwala ng mamamayan sa demokrasya. Gaya ng depensa ni Representative Jude Asidre. Ito ba yung Tingog Party List ba? Tama? So, si Representative Judy Asidre, ang depensa niya, di ba? Ang paninindigan ay dapat nakabase sa ebidensya at katotohanan, hindi sa deal or exchange. Okay? Huwag po tayong masanay sa mga aligasyon na lahat ay may presyo. Ang daming fake news ngayon. Ang daming mga maling balita. Ang daming maling impormasyon. Lalong-lalo na nanggagaling sa mga politiko. Mga politikong kapag hindi na pagbigyan ng kanilang mga kagustuhan at hindi binigyan ng pabor, bigla na lamang magbibitaw ng mga pananalita laban sa gobyerno, laban sa kung sino mang politiko, at magpapatawag ng press conference, magpapa-interview sa mga reporter at babatikos ng babatikos katulad nitong lumabas na balita na nagkakaroon ng gapangan sa Kongreso at bigayan ng suhol.
Ang tunay na mambabatas ay hindi tumitingin sa kung ano ang matatanggap niya, kundi sa kung ano ang nararapat para sa bayan. Dahil sa mata ng batas at sa harap ng kasaysayan, ang suhulan ay isang anay na uubos sa pundasyon ng ating bansa. Ito po ang tanong na iiwanan ko sa inyo. Sapat na ba ang denial o kailangan na nating masanay na maghanap ng resibo sa bawat galaw ng ating mga pinuno? Dahil ang katotohanan, kailanman ay hindi nangangailangan ng suhol upang manindigan.